Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Lunes, ano ba ngayon? Monday, August 4, ano? At maganda ang panahon, ano? At ngayon daw po ay magna 90 degrees Fahrenheit. So, hindi ulan. Okay? So, sana diyan sa lugar nyo, kung saan man kayo nandun, ay maganda rin ang panahon, ano? Diyan sa Pilipinas, sana tumigil na yung sobrang tag-ulan, ano? At nang hindi naman bahain. At yung mga nandyan sa flood control projects, ay sana ma-implement ng tama. Siguro dapat ang flood control projects dapat talagang consolidated, ano? Ibig sabihin, isa lang ang nagmamanage yan kasi kung tutuusin natin yung mga flood control projects ay minamanage po ng iba't ibang bayan, no? So ma-management ng isang bayan, itong kabilang bayan naman ay hindi na manage ng ayos, sabay magbabaha din, kasi lahat ng puntahan naman yan, papuntang either Manila Bay, Pasig River, papuntang Laguna de Bay, MacEver. Okay? Pero hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon, nasabi ko lang. Okay, so ito pong si Chis Escudero ay mukhang nag-file daw ng isang bill banning yung mga kamag-anak, relatives up to 4th civil degree ng mga nasa gobyerno na pumasok sa kontrata. Ibig sabihin, pinagbabawalan po yung mga kamag-anak ng mga government employees na pumasok sa kontrata sa gobyerno. Okay? So, I don't know kung anong bago diyan. Siguro ang bago po diyan ay yung 4th civil degree. Ibig sabihin ng 4th civil degree, 1, 2, 3, 4, hanggang pinsan mo. Hanggang pinsan mo, pag ikaw'y nasa pwesto, hindi po pwedeng pumasok ng kontrata sa gobyerno. Dahil yan daw po ay graft and corruption. At baka daw po ay mapipigilan daw po sigurado ang graft and corruption. Ay my gosh. Ewan ko kung saan bang kuweba nakatira itong si Chis Escudero, Talaga bang ito ay ignorante o hindi alam kung ano nangyayari sa paligid niya o sinasadyang lokohin ang mga taong bayan, Sus Mariosep, napakatagal na pong panahon na may batas na ganyan. Siguro nga lang hindi up to 4th civil degree of consanguinity and affinity, napakadali naman pong gumawa ng dummies, alam niyo yung dummy, yung parang sasabihin tawag dito, ako ay nag-divest na, binenta ko na yung aking mga share sa kumpanyang yan, pero yung pong mga dummies ay yung mga tao, yung mga para bagang scarecrow, yun po, yung mga ganun, tau-tauhan ang tawag, dummies, tau-tauhan, na kunwari ay ibang tao, pero sa totoo lang yung taong yun ito ring the same person. Kunwari ako may kasambahay ako, sige, kunwari ikaw na may-ari ng kumpanyang ito, di ba? Hindi ko naman kamag-anak yan, di ba? Pero lahat ng galaw nung kasambahay ko yun, hawak ko, di ba? Yan po yun. Yan ang dami na tinatawag. Kunwari laang na ikaw ang may-ari, pero hindi, pero iba. Napakatagal na po, napakarami na po ng gumagawa niyang mga politiko. Diyos Mariosep. Nung panahon ni Marcos na matanda, ganyan na yan, Ganyan na yan, mga Marcos dummies, Marami na po yan, di ba? Hanggang sa ngayon, tandaan nyo yung huling naririnig ko, sasabihin nag-divest na daw siya ng mga shares niya sa kumpanyang yon. Nung huli ay sino ito? Si Alice Goo, yung pumpugo na yan. At sinabi niya na bago siya kumandidato bilang mayor, ay i-transfer na daw po yung kanyang asset doon sa ibang tao. Yung pong yung i-transfer daw po niya yung asset niya doon sa nagbenta ng lupa doon sa Pogo na yun. Di ba? Pero sa totoo lang, kanya pa rin yun. Ano yun? Ha? Pinabigay niya, kawang gawa. Okay. Ito rin po, ganito rin po ang nangyayari na matagal na ng mga politiko. Sabihin, wala akong tinatawag na
kumpanya. Ano? Lahat i-transfer ko na. Kanino i-transfer? Sa anak, sa pinsan, sa kaibigan, di ba? Nahawak ko rin. Napakadali naman po yan. Sabihin nila, hey, pare, transfer ko lang muna sa ito, pero meron tayong side na kasulatan, ha? O yan, ikaw itaon-taon lang kita dyan, at bayaran kita ng ganito kalaking pera. Share sa pista, kung kanong ganito, basta luwa. Sa iyo yan, kunwari, habang nasa pwesto ko. Di ba? Napakadali naman po niya. Sus Joseph. Ha? Kaya, Chis Escudero, tigilan mo ang panluloko sa mga tao. Hindi yan ang dapat mong i-file. Ang i-file mo, na matutuwa pa ang mga tao, ay ang banning political dynasties. Ano? Yung pag sinasabing banning, hindi pwedeng tumakbo o humaghawak ng kahit anong posisyon ang kamag-anak ng isang kapamilya, kamag-anak ng isang politikong nasa posisyon, o whether elective or appointive. Yun ang mas maganda. Tigilan na yung political dynasties, right? Sige ba? Ewan ko lang kung makakalusot o may magpa-file niyan. O yun pa lang sa pagpa-file. Ewan ko lang kung magpa-file. Ha? Kung may magpa-file o kung yan ay makakalusot. Sa both houses ng Senado at House of Representatives. Ha! Ewan ko lang. Di ba? Yan po ang dapat ipina-file. Alam nyo, sa Senado pa lang, hindi ko alam kung talaga makakalusot o may magpa-file Why? Kasi ilan po yung magkakapatid diyan. Di ba? 2 Bilyar, 2 Cayetano, 2 Tulfo, 2 Estrada, yan pong si Ejercito at saka si Estrada. Di ba? 8 na agad yan. My gosh. 8. Diyan pa lang, ewan ko kung makalusot sa 24. Diba? May 8, may so ibig sabihin 16, may konti na lang diba? 4 na lang, hindi na makakalusot ulit ang bill, diba? Majority, diba? Sino pa yon? Sino pa ang mga merong kamag-anak sa yan? Si Escudero mismo may kamag-anak po yang nasa politika, diba? Paano yon? Diba? Yan ang pinag-uusapan natin. Yan ang dapat natin pag-usapan. Political dynasty. Who will file it? At kung makakalusot yan sa Senado at sa House of Representatives. Diyan po sa House of Representatives, napakarami po yan di ba? Yan na lang si yung presidente natin, di ba? Ilan niyang kamag-anak niya nang nasa sa politika? Ang Marcos, di ba? Ang kilala natin sino? Yung anak ni Sandro, si Sandro Zamora, di ba? Yan ba yan? Anak. Padalawa, si Amy Marcos na nasa Senado din. Ibig sabihin, pag may presidente, o kaya, kung sino man, hindi na po pwedeng tumakbo na kamag-anak. Ay kapatid yung isa ay anak. Ay talagang hindi po pwede. Sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. Di ba? Hindi po pwede. Sige. Ano pa? Mga Romualdez. Oh my gosh. Yang mga politikang yan, napakadami na po niyan, ginawa na po nilang business ang politika. Alright? So, dyan sa mga politiko, lalo-lalo na dyan kay Chis Escudero, na yan pa naman ang presidente ng Senado. At asang abogado, my God, nakakahiya. Diba? Yan, ang pagpa-file ng ganyang banning na maghawak o to transact business within the 4th civil degree of consanguinity and affinity sa mga tao, sa mga empleyado ng gobyerno, elective or appointed, sa mga kontrata, ay baliwala yan. Baliwala yan. Mas maganda kung ma-file ninyo ay banning political dynasty na yan po ay iniuutos ng
ating konstitusyon na hanggang ngayon ay hindi pa ginagawa ng mga Senado at ng House of Representatives. Ano? Yan. Okay? Iniuutos po yan, ha? Pero gano'n nakatagal ang ating konstitusyon? Hanggang ngayon, wala pa rin batas banning political dynasties. Alright? Okay. Magandang araw po. Bye-bye.